Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa general reading, kayo nang balang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 8 of Pentacles. I feel like ang nasisense ko na energy mo, nakita ko nandun yung pagsusumikap mo. Ginagawa mo lahat ng makaya mo para mapaunlad yung trabaho mo, yung pera mo, yung buhay mo. Ang mensahe ng card mo, may blessing na darating or may regalo na ibibigay sa'yo. Some of you, minamanifest mo na makatanggap ng financial na blessing na makuha mo kung ano yung gusto mo. May bago kang journey na gusto mong tahakin or may gagawin ka dito na bago para sa'yo na kailangan na magawa mo yun para makatulong dun sa mga pangarap mo. May mga bagay kang gustong isaayos doon sa mga nangyari sa buhay mo na para sa'yo hindi mo nagustuhan or hindi maganda sa nakaraan. And ngayon mas gusto mong bigyan ng attention kung ano yung makakabuti para dun sa financial mo, sa buhay mo, at dun sa mga nangyayari ngayon. And alam mo sa sarili mo na yung mga nangyari na hindi maganda sa nakaraan, pwede naman na ayusin yun hanggat kaya na maibigay ko ano yung kailangan doon sa sitwasyon. Very passionate itong tao na to. And gagawin niya lahat na makaya niya para mapansin mo siya. Some of you, kung ano yung makakaya mo doon sa mga dumarating sa buhay mo, gagawa ka ng paraan para maabot mo yung mga pangarap mo. May bagong opportunity na darating sa buhay mo. Some of you may darating na bagong mensahe through chat, text, or email. Gusto mong makapag-ipon, i-secure yung kinabukasan ng mahal mo sa buhay, especially yung sarili mo at yung pamilya mo. Some of you, hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyari sa nakaraan or yung past person. Andun yung pagmamahala ng dalawang tao na to. End of relationship is guided by the angel. And alam mo na binibigay mo kung ano yung makakaya mo doon na punuan sa relasyon. May mga bagay na nanghihinayang ka pa rin kapag naaalala mo yun. At hindi mo mapakawalan yun kasi malaki yung naging ambag nun sa buhay mo, dun sa memories mo. Clarify natin ang Ace of Pentacles. Four of Swords and Queen of Pentacles. Pinagdarasal mo palagi kung ano yung gusto mo sa buhay. Gusto mong makapag-relax or gusto mo munang bigyan ng time yung sarili mo. And unti-unti ka nang nagiging okay, nag-heal, and iniisip mo kung ano yung gagawin mo na paraan para makapag-invest either sa relasyon o sa pera na mapalago mo yung financial mo. Clarify natin ng Five of Swords. The Empress and Page of Swords. Naisip mo na hindi mo deserve yung mga nangyari sa nakaraan or yung mga bagay na para sa'yo hindi maganda na dumarating sa buhay mo. Alam mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo. And pinag-aaralan mo mabuti kung ano yung paraan na magagawa mo para makuha mo kung ano yung mga pangarap mo. Some of you, you're thinking about to study or may mga gusto kang alamin dito na makakatulong para sa kinabukasan mo. Clarify natin ang Eight of Wands, Five of Pentacles, and Six of Cups. Itong past person mo, sobra siyang nalulungkot. Feeling niya, andun siya sa point na iniwan siya or nagkaroon ng hindi maganda na pag-uusap dito.
Some of you, mas gusto mong tumulong, pero right now, hindi mo pa kayang maibigay kung ano yung gusto mo. Kasi ikaw sa sarili mo na nabibiting ka rin sa panggastos, do kung ano yung meron ka, binibigay mo rin yun dun sa mga taong mahal mo. Clarify natin ang the lovers. The Hierophant, Four of Cups. Kung ano yung magpapasaya para sa'yo, yun yung gawin mo. And some of you may darating dito na proposal. Clarify natin ang the Fool. Or may darating na offer. Ace of Pentacles and Nine of Cups. Nakita ko na meron ditong blessing na ibibigay sa'yo. And magiging masaya ka. Dahil gustong-gusto mo to. Matagal mo nang hinihintay ito. Clarify natin ang King of Wands. Three of Wands and the Empress. May hinihintay ka or may gusto kang puntahan. Alam mo kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Nakikita ko na unti-unti mo nang nare-realize kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Ngayon alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. And hindi ka basta-basta magpapadala sa kung ano yung mga nangyayari at pinagdadaanan mo ngayon sa buhay. Alam mo sa sarili mo kung ano yung mga pangarap mo at yung goal mo. And dun ka nakapokus. Clarify natin ang Four of Pentacles. Some of you, itong person na to, nare-realize niya ngayon kung gaano ka ka-special, kung gaano ka kahalaga. Pwedeng meron ditong long distance na relationship. The High Priestess and the Moon. You need to listen to your inner self. And may mga desisyon kang gustong gawin dito at pag-isipan ng mabuti na makatulong para sa'yo kung ano yung gusto mo mangyari para sa kinabukasan mo. Clarify natin ang Five of Cups. Ten of Wands and Four of Swords. Alam mo kung ano yung responsibilidad mo. And iyon yung mas binigyan mo ng attention kesa yung mga nangyari sa nakaraan. Ayaw mo nang isipin yun kasi alam mong hindi mo na maibabalik yun. Tapos na yun. And kailangan mo rin bigyan ng time yung sarili mo para makapagpahinga. Dahil alam mo sa sarili mo na marami kang responsibilidad na kailangang harapin. And kahit pagod ka na sa mga dumarating sa buhay mo, lumalaban ka pa rin. Binibigay mo pa rin kung ano yung kaya mo at responsibilidad mo. Pinupunuan mo yun at ayaw mong magkulang doon. At pinagdarasal mo palagi na maibigay mo kung ano yung kaya mo para sa kanila. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. Spiritual alignment puts my manifestation into motion. Ang mensahe para sa'yo na kailangan mong magdasal palagi and humingi ka sa Diyos ng gabay, ng mga idea na makakatulong para sa buhay mo at sa mga pinagdadaanan mo. And magtiwala ka sa Diyos na ang Diyos tutulungan ka kahit anong mangyari. Siya lang ang tanging makakasagot sa mga gusto mo sa buhay at mga pangarap mo. Basta pag sumikapan mo lang at magtiyaga ka lang palagi. Huwag kang susuko sa mga nangyayari at alamin mo sa sarili mo kung ano yung mga pangarap mo at ibigay mo yung best mo palagi para ma-achieve mo yung goal mo. At itong yung reading, Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.